Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga Pinoy puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sikmurain at magtawan. May pamilyang kumakain na kulang sa 2 bisis sa isang araw. Minsan wala na ng panglugaw, bakit ito kababaw? Isang pagkain nilangaw ang damputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol na kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagaway maglaro, bagkus ay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis. Tayo sa kamay at paa na manhid na matulis, hindi maniga ang hawak ng kanyang mumunting braso. Bagkus isang taong gulang niyang kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan ng bariyang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga Pinonong bago mamatay at magkasakit sa sarap ng buhay, sa akin kayo ay makinig. Ikan sa banwa ko, gusto ko nga ipahibal ang mga istorya nga nagkakahitabo sa banwang isa nato. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tinga, tingan at parang nakasuot ng pandigma. Bakit di magkatugma ang mayaman at dukha? Sa pananaw ang kapalit ay hapis at pagtulog sa pare-parehong sundalo, Musliman o Kristiyano. Ilan man ang masabi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy na nasa loob ng kataon na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa tupat pinangako? Espiritu't pagmamahalan ay pilit na tinatago. Lawin hindi makatapo, may pakpak na limitado at nakaangkulong sa sildang may walang susing kandado. Kailan kaya matatapos ang pag-awos ng dugo at ang kapayapa ay mahawakan ng buong buo? Yan ba ang kwento o tanong na